Ikaw ni Gilgamesh. Pangunahing tauhan ni Gilgamesh, isang hari na maraming nailakbay at natutunan ang maraming bagay. Mamamayan ng siyudad ng Uruk. Bathala ng kalangitan na dinig ang panalangin ng mga mamamayan. Indiko, sinaunang tao na ginawa ng Diyos gawad sa lugar. Manghuhuli, unang nakilala ni Indiko. Siya ang nag-anunsyo kay Gilgamesh para ipadala si Shamhat. Shamhat, bayarang babae na isang linggong nagsinungaling kay Indiko. Ninsi, ina ni Gilgamesh. Enlil, hari ng mga Diyos at nagbigay ng walang kamatayan sa mga Utnapishti. Humbaba, inatasan ni Enlil na tagapagbantay ng gubat ng Sandra. Shamash, bathala ng araw. Ishtar, bathala ng pag-ibig na nais mapangasawa ni Gilgamesh. Toro ng langit, pinadala ni Ishtar sa Uruk para wasakin ang syudad at makapaghiganti kay Gilgamesh. Utnapishti, nakakaalam ng sekreto ng walang kamatayan. Taong alakdan, tagapagbantay ng bundok. Shiduri, tagapagbantay ng taberna sa dulo ng mundo. Urshanabi, bakero patungo kay Utnapishti. Papakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Uruk, na ang 2/3 ng pagkatao ay Diyos at ang 1/3 ay tao. Si Gilgamesh ay matipuno, matapang, at makapangyarihan. Pero may major turn-off dahil siya ay mayabang at abusado sa kapangyarihan. Sa paanong paraan kaya siya naging mayabang at abusado? Maraming pagkakataon na ginamit ni Gilgamesh ang kanyang lakas at pwesto para makuha lahat ng gusto niya, lalo sa mga kababaihan. Sa mga panahong iyon, para sa mga babaeng inaabuso, tinuring lamang nila itong Triyot di Senior. Paano nga ba ito ginagawa ni Gilgamesh? Siyempre, makapangyarihan siya. Tapos, malakas. Ang ginawa niya, pinapagod niya yung mga lalaki sa pamamagitan ng mga laro, tagisan ng lakas, at sa maraming mga proyekto. Mapang-abuso si Gilgamesh. Totoong walang magawa ang mga tao sa kanyang mga pang-aabuso. Ngunit, walang tigil na nananalangin ang kanyang mga nasasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Ano sa tingin niyo? Nasagot ba ang kanilang panalangin? Tinugon nga ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang taong kasing lakas ni Gilgamesh. Siya si Enkidu, ang sugo ng mga Diyos. Lumaki siya na kasama ang mga hayop sa kagubatan. Pero hindi naging maganda ang kanilang pagkikita. Ramdam nila ang kompetensya, kaya naglaban ang dalawa. Nagtagisan sila ng lakas. Yung pangmatagalang laban, walang umaayaw hanggat hindi napapatumba ng isa, yung isa. Ngunit, kanino ba pumabor, lalo nang magkasing lakas sila? Tama, nanalo si Gilgamesh. Dito na nagsimula ang bromance o ang pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. Matapos matalo ni Gilgamesh si Indiko sa laban, naging magkaibigan ang dalawa. Tinuring na nila ang isa't isa bilang matalik na magkaibigan at hindi na sila mapaghiwalay pa. Lahat ng lakad at laban ni Gilgamesh ay nandun din si Indiko. I got your back, ganon ang kanilang drama. Ito ang pagpapatunay ng kanilang pagtutulungan sa isa't isa. Una, pinasalang nila si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng Sidar. Pagkatapos nun, pinatag nila ang kagubatan. Meron pa. Heto kasi si Gilgamesh. Minsan ay GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Bakit? Minsan kasi ang Diyosang si Ishtar ay nagkagusto kay Gilgamesh. Kumbaga, nag-first move si Ishtar. Pero tinanggihan ni Gilgamesh. Nasaktan ang Diyosa. Pagkatapos, pinagplanuhan pa ng masama ni Gilgamesh at Indiko ang Diyosa. Dahil dito nagalit si Ishtar. Ipinadala nito ang toro ng kalangitan upang wasakin ang kagubatang pinatag niya bilang parusa. Kaso, natalo rin ni Gilgamesh at Indiko ang toro. Kaso mali ang nagawa ng dalawa dahil hindi pinapahintulutan ng Diyos ang kanilang kawalan ng
paggalang. Kaya tinakda nila na dapat mamatay ang isa sa kanila, at yun ay si Indigo, na namatay sa matinding karamdaman. Naramdaman nila pareho ang hagupit ng parusa ng mga Diyos. Kasi habang nakaratay si Indigo dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob, nasabi siya sa kanyang kaibigan, "Ako ang pumutol sa punong sidar. Ako ang nagpatag ng kagubatan. Ako yung nakapatay kay Humbaba. At ngayon, tignan mo kung ano ang nangyari sa akin." Nagbilin din si Enkidu at sinabi kay Gilgamesh ang kanyang panaginip. Sabi ni Indigo sa kanyang panaginip, ay nagalit ang kalangitan at sinagot din ito ng galit ng sangkapunuan. Nakatayo daw siya sa pagitan ng dalawang ito at sa harap ng isang taong ibon. Malungkot daw ang mukha ng taong ibon nang nagsabi ito ng kanyang layon kay Indigo. Dagdag ni Indigo, ang taong ibon daw ay mukha daw vampira. May pangkarang sa layon at mga kamay naman daw ay kasing lalim ng kuko ng agila. Sinunggaban, sinabunutan, tinumbawan daw ito si Indigo dahil para siya daw ay mabuwal. Pagkatapos ay ginawa daw itong pakpak ng kamay ni Indigo. Matapos nun ay humarap muli ito kay Indigo. Inilayo niya sa palasyo si Irikala, ang reyna ng kadiliman, patungo sa bahay na yung sino man ang magpunta roon ay hindi na makakabalik. Sabi ni Indigo, doon siya dinala sa bahay na kung saan ang mga tao ay nakaupo sa kadiliman. Alikabok ang kanyang kinakain at luwad ang kanilang karne. Yung damit nila ay parang mga ibon na ang pakpak ay tumatakip sa kanilang katawan. Hindi sila nagkita ng liwanag kundi pawing kadiliman. Ano kaya ang sumunod na nangyari sa panaginip ni Enkidu? Habang nasa loob siya ng bahay, nakita raw niya ang dating hari sa daigdig na inalisan na ng korona habang buhay. Yung mga makapangyarihan, mga prinsipeng naghari sa mga nagdaang panahon, sila yung minsan ay naging Diyos. Tulad nina Ano at Emi, ay mga alipin na ngayon ay tagadala na lamang ng karne at tagasalong ng tubig sa bahay na maalikabok. Naroon din daw ang mga nakataas na pari at kanilang mga sakristan, mga tagasilbi sa temple, at andoon si Itana, ang hari ng Kesh na minsan inilipad ng agila sa kalangitan. Nakita rin daw ni Samagod, ang hari ng mga tupa. Naroon rin daw si Ereshkigal na reyna ng kalaliman at Betesheri, ang tagatala ng mga Diyos at tagapag-ingat ng mga patay. Kinuha daw nito ang talan, tapos tumingin daw ito kay Indigo. Tapos nagtanong sa kanya kung sino daw ang nagpadala sa kanya sa bahay na iyon. Dito na raw naggising si Enkidu. Yung maputla yung naguguluhan. Tila nag-iisang pinihis ang kagubatan at takot na takot. Ano kaya sa tingin nyo ang naging reaksyon ni Gilgamesh? Matapos ang pagkwento, pinunit ni Gilgamesh lang kanyang mga damit at pinunasan niya yung kanyang mga luha at umiyak siya ng umiyak. Sinabi niya kay Enkidu, sino sa mga makapangyarihan sa Orok ang may ganitong karunungan? Sabi pa, maraming di kapanipaniwalang pangyayari ang nahayag. Ipinagtataka nga daw ito, hindi ka panipaniwala at nakakatakot na panaginip. Pero dapat daw itong paniwalaan. Bagaman, ito ay nagdulot ng katakutan kasi daw ito ay nagsasabi ng matinding kalungkutan ay maaaring dumating sa kahit sino malusog na tao na ang katapusan ng tao ay laging paghihigas.
At nagluksa si Gilgamesh. Sinabi niya sa sarili na mananalangin siya palagi sa mga dakilang Diyos dahil ginamit nila ang kanilang kaibigan upang mahayag ang kinasasapitan ng sino man sa panaginip ni Indigo at nakaratay pa rin siya sa karamdaman araw-araw. Palala ng palala ang kanyang karamdaman. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkaratay, tinawag ni Indigo si Gilgamesh para ito siya. Mahinang-mahina na siya at ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita sa kakaiyak. Pero inabot pa ng 10 araw ang kanyang pagdadalamhati. Hanggang 12 araw, tinawag niya si Gilgamesh at sinabi na, "Kaibigan, pinarusahan ako ng dakilang Diyos. Mamamatay akong kahiya-hiya. Hindi ako mamamatay tulad ng namamatay sa labasan. Natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang mga taong namatay sa pakikipaglaban kaysa sa katulad ko kahiya-hiya ang pagkamatay." Iniyakan ni Gilgamesh ang kanyang kaibigan. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob na 7 araw at gabi. Sa huli, nagpatayo ito ng estatwa sa tulong ng kanyang mga tao bilang alaala. At dito na po nagtatapos ang epiko ni Gilgamesh.